What's up guys? Welcome back to my channel. Ayan, medyo matagal tayong hindi nag-upload. At yun na nga no, nag-i-snow na. Talagang winter na dito sa Canada. At meron tayo ngayong unit na Cadillac XT4. At meron siyang reklamo na tumutunog sa likod na bandang kanan. So rattle sound siya. Naririnig ko na siya ngayon eh. Hard bump sabi niya, pero maliit lang na bump, naririnig ko na. Ito, pakinggan nyo. Ayun, bandang kanan nga na likod. Malabang suspension, ano to, suspension system. Either, tingnan natin, either link, stabilizer link, or arm. Kaya lang 10,000 pa lang natakbo na ito eh. 10,291 kilometers. Ano kaya yun? Tingnan natin. Lakas yung tunog niya eh. Oh, naririnig nyo ba? Alright, so tara, i-diagnose natin to. Pasok natin sa bay. Hindi na kailangang dalhin sa highway. Dito lang naririnig ko na. Alright. Yung tumutunog guys, kaya ginamitan na natin ng teknolohiya. Ayan o, Stillman chassis ears kung tawagin nila. Switch natin yan, tapos naka-clip lang yan sa mga suspect natin na tumutunog. Yan sa stabilizer bar, lower control arm, saka yan sa control arm na isa. And then meron siyang receiver dito para ma-isolate yung tunog. Ayan o. So pipindot-pindutin mo lang yan kung anong channel yon para makita natin kung saan nanggagaling. Alright. Yan guys, so narorotes na natin. Nakikita nyo, naka-channel to ako and meron siyang nasasagap na ingay. Yan o, umiilaw yung pula. So parang siya shocks nga to. Chassis air ang tawag dyan. Yan o, ingay o. Oh, ilaw ha. Shucks nga. Oh, sa shucks nga. Ilipat natin sa channel 3. So, yung channel 3 natin nasa stabilizer bar yun eh. Wala masyado, di ba? May ilaw din siya pero di ganun ka lakas. And then number 4, wala masyado. Front control arm yan eh, yung number 4. Ililipat ko ngayon yung clip dun sa mismong shocks sa taas para ma-identify talaga natin. Tumatakbo tayo ngayon ha, nandito tayo sa parking. So niro-rotate natin habang ano. Ayan, so ililipat ko yung tawag dito, ililipat ko yung clip, yung isang sensor. Tara, ilipat natin kasi parang sa shocks nga to, sira agad yung shocks nya. Yun ang suspect ko eh. Oops. Kunin natin tong board. Meron na akong naka-ready na wire dito. Kukunin ko lang yung sensor ngayon. Nasa ilalim. Igat tayo dito. Malamig eh. Ito yung mga sensor natin.
So kunin ko ngayon yung number, tignan natin kung ano dito yung ano mas, itong number 2, ito na lang siguro yung number 4 kasi wala tayong naririnig dito eh. So number 4 kunin natin kung kaya, sa bandang harap kasi ito eh. Oops. Tapos saksak natin to ngayon dito sa nakalagay doon sa shocks. Yan, lagyan na natin sa loob yan. And i-road test natin ulit. Dinala ko talaga kasi malamig. Ayan. So yan, nakahook yan sa shocks. Yung wire na yon papunta yan dito sa right hand rear shock ito. Yan. Maingay kasi. So ayan, i-road test natin ulit. Strip natin. Kahit dahan-dahan kasi naririnig ko siya eh. So naka number 4 ba tayo ngayon? Wala siya masyadong naririnig. Iayos ko siguro yung clip. Wala masyado, no? Number 4 ba yung tinanggal natin? Yup, number 4. Pag sa 3 wala eh. Pag sa 3 wala. Sa 3, try natin sa 3. Front control arm. Wala. Number 4. Wala masyado. Number 2. Ito yung meron eh. Sa number 2. Wait lang. Ilipat ko ulit. Hindi ko masyadong marinig eh. Ilipat ko yung mga sensor. Ayun, itong number 2 yung medyo mataas yung reading. Yan o, nagpo-full pa siya o. Yan, lakas. So sa number 2 yun. So ilipat natin sa number 3. Number 3 nilipat ko din yan eh. Wala, tahimik. Tahimik siya. So number 4, try natin. Tahimik yung number 3. Yung number 2 talaga malakas yung signal niya. Nagpo-full. Number 4 is tahimik. Oops. So dahil sa medyo marabak-rabak, tahimik yung number 4. Pero itong number 2 talaga malakas to eh. Tingnan natin yung mga rock. Yan.
kasi masyadong rough road eh. Labas natin sa daan. Yan o, nagpupul siya o. Ano yun to? Yan, so therefore number 2 no, yung pinakamalapit.